Ay, bulan pa akong aanib! Sa bawat mesa ng kapangyarihan, may liwanag na tinatakpan ng anino. Sa bawat lihim na papel na nilalagda, may pangakong nilulon ng sistema. First day ko sa government office. Sabi ni mama, anak, maglingkod ka ng tapat. Kala ko madali lang pala yung maging mabuti. Sir? Ako, pakipal mo nga ito. Confidential yan ha. Sige sir, ako nang bahala dito. Ay, teka po, para saan po ba ito? Hindi nga magtanong. Bigyan natin ito ng sinasagot ko. Basta gawin mo yan. Nasaan ba ito? Hindi nga magtanong. Bigyan natin ito ng sinasagot ko. Basta gawin mo yan. Sa isang sistemang binuo ng tiwala, bakit parang ang liwanag ay laging nauuna sa dilim? Ito ba talaga yung paglilito sa bayan? Tahimik lang habang nilalamon yung sistema. Sinong umaahon, tayo ba o sila? Mga ngiti nila. Sabi nila, tahimik lang dapat ang mga bagong salta. Pero paano kung ang katahimikan na yon ang mismong dahilan ng pagkabulag natin? Minsan, isang liwanag lang ang kailangan. Kahit gesera lang. Para magising ang mga natutulog sa dilim. Sabi nila, sumunod ka sa utos. Yun ang tapat na lingkod. Pero paano kung ang utos ang mismong kalaban ng konsensya mo? Sa harap ng altar, tinatanong ko ang sarili ko. Susunog ba ako sa pagsunod? O magigising sa paninindigan? Kung ang liwanag ang katotohanan, bakit ako natatakot tumingin dito? Sa totoo lang nga ang hirap ng aking unang trabaho. Binigyan ako ng sobre ng aking boss. Tapos nakita ko yung pera. Ba't naman gano'n, Nay? Tinuruan niyo ako maging tapat, tunay, di ba? Na may takot sa Diyos. Pero parang normal na lang sa aming office na maging corrupt.
hirapan na ako na eh. Hindi mo kailangan maging sikat. Kailangan mo nang maging totoo. Ang mesa, minsan simbolo ng kapangyarihan. Pero sa likod nito, may mga lihim na kailangan ilantad. At kung ang liwanag ay magsisimula sa isang tao, baka sakaling magbago ang sistema. Ang kabataan ay may kakayahang baguhin ang kultura ng korupsyon kung pipiliin niya maging liwanag sa dilim. Sa loob ng malaking bahay at malawak na bakuran, mataas na pader, pinapaligiran at nakapilang mga mamahaling sasakyan. Mga bangkay na laging bulong ng bulong, wala namang kasal pero marami ang nakabarong. Lumakas man ang ulan ay walang butas ang bubong, mga plato at kutsara na hindi kilala ang tutong. At ang kanin ay singkutin, ang gatas na nasa kahon. At kahit na hindi Pasko sa lamesa ay may hamon. Ang sarap sigurong manirahan sa bahay na ganyan. Sabi pa nila ay dito mo rin matatagpuan ang tao na nagmamay-ari ng isang